Paano kung hindi totoo ang impyerno? Pag-usapan natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. So pag-usapan po natin ay may kinalaman po sa buhay na walang hanggan at walang hanggang kamatayan at kaparusahan. So paano kung hindi totoo ang impyerno? Now, yan po yung maraming tao nagtatanong na ganyan at maraming tao po naniniwala na hindi totoo yung impyerno. Now, gusto kong ibalik yung tanong. Paano kung totoo? Paano kung yung mga description sa Bible pwede nating interpret literally na meron talagang walang hanggang kaparusahan? Paano kung totoo yung impyerno? Na yung topic po natin ngayon ay conditional immortality. Ano po yung conditional immortality? The teaching that God has created people so that they only have immortality, the power to live forever if they accept Christ as Savior. So according to this view, tayong mga tao, hindi naman tayo immortal. Ibig sabihin, pag namatay ka, wala ka na, tapos ka na. Pero pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, you will live forever. Tsaka ka lang magkakaroon ng immortality. Tsaka lang magkakaroon ng eternal life pag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo. Pero kung hindi, pag namatay ka, tapos ka na, para ka nang nawala na lang, no? Hindi ka na mapupunta sa walang hanggang apoy at walang hanggang kaparusahan. So under this view, those who do not become believers will simply cease to exist at death. Ibig sabihin, kung hindi ka naging mananampalataya, you don't believe in the Lord Jesus Christ, when you die, you die. As in, maglalaho ka na lang, kakainin ka na ng alikabok, kakainin ng mga, sorry, not alikabok, magiging alikabok ka na lang, uuurin, magiging alikabok, and then kung cremate ka, and then magiging abo ka na lang, and you're nothing, hindi ka na nag-i-exist. Kung hindi naman sa kamatayan mangyari yon, or at the time of the final judgment, pwedeng nag-i-exist ka pa, yung kaluluwa mo, espiritu mo nag-i-exist pa. Pagdating ng final judgment, sasabihin lang ng Diyos sa'yo, okay, stop existing, stop, you will cease to exist, maglalaho ka na lang. So, ito yung view ng mga hindi naniniwala sa walang hanggang impyerno, walang hanggang apoy, at walang hanggang kaparusahan. Conditional immortality. Magkakaroon ka lang ng buhay na walang hanggan, immortality, kung mananampalataya ka sa Panginoon. Kung hindi naman, mawawala ka na lang. Para kang naglaho. Naglaho ka lang. Now, sabi po rito sa Matthew 25:46. Ito po, pwede nating interpreto na Judgment Day. Maraming interpretation din po rito. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So ako ngayon napapaisip, anong ibig sabihin ng eternal life? Ang ibig sabihin ng eternal life para sa akin, you will live forever with God. Mabubuhay ka ng walang hanggan kapiling ang Panginoong Jesucristo. Ang ginamit na salita rito, eternal. So pwede ko rin sigurong interpret, I think, na yung eternal punishment dito ay walang hanggan rin. Walang katapusan din. Kung paano yung eternal dito ay walang katapusang buhay, yung eternal naman dito ay walang katapusang kaparusahan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Parehong walang hanggan eh. So, pag-aralan nyo pong mabuti. No? Ako pinag-aaralan ko po ito. I hope kayo rin po pag-aralan ninyo mabuti. Now, ito po yung teaching natin. Ito po yung clear para sa akin. Na sa Bible, merong dalawang destinations. Ano yon? Bliss or torment. Bliss, ito yung walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Yung torment naman, ito yung lugar kung saan merong pagdurusa. Makikita po natin yan sa maraming mga verses sa Bible. So, magbibigay po ko ng example. Sabi po rito sa Luke chapter 16, verse 22 to 23. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ito po ay tinatawag na paraiso. Pwede nating sabing bliss, no? Ito yung kaligayahan sa piling ng Diyos. So, namatay ang pulubi, si Lazarus po ito, at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham na tinatawag din po itong paraiso. Namatay rin ang mayaman at inilibing sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ibig sabihin, pagkatapos mong mamatay, hindi ka mahihinto sa pag-iral. Ibig sabihin, you will continue to exist. You will continue to be there. Pero meron kang pupunta na isang lugar. It's a place of torment. Sa English po, torment po yung binanggit. Ibig sabihin po, ito ay lugar ng pagdurusa.
So, meron talagang two destinations. Sa akin, clear sa akin yon na may dalawang destinations. Bliss or torment. Sa piling ng Diyos, sa paraiso, na maganda, maayos. Tapos yung torment, kabaligtaran, pagdurusa at paghihirap. Now, yung question dito, yung torment ba rito, yung lugar ba na ito ay walang hanggan? Yung eternal fire ba? Or eternal death? Or a place of torment? Ito ba ay walang katapusan? So, yun po yung pinagdidebatihan rito. Now, meron pong two kinds of eternality. Ito po yung another thing na clear para sa akin. May dalawang eternal. Ano yun? Eternal life at eternal death. Sa Revelation po, makikita natin eternal death, eternal fire. At marami mga verses sa Bible, makikita natin yung eternal life. So, balikan po natin yung Matthew. Dito po, sinabi rito, eternal punishment and eternal life. So, parehong walang hanggan. Now, tuloy po natin yung pagbasa sa Daniel chapter 12 verse 2. Marami pong interpretation dito, interpretations and reinterpretations. Meron po mga nag-i-interpret dito na ito ay resurrection na daw. So, sabi po dito sa verse na ito, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba namay sa kaparusahang walang hanggan. John 5:29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng mga gumagawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan. So merong two destinations, merong two kinds of eternality. Merong eternal life, merong eternal death. Sabi po rito sa Acts 24:15. And I have the same hope in God as these men themselves have, that there will be a resurrection of both the righteous and the wicked. So, merong muling pagkabuhay ang mga mabubuting tao, meron ding muling pagkabuhay ang mga taong masasama. Now, dito po sa listahan natin dito ng mga Bible verses, lalo na sa Revelation, makikita natin meron bang eternal fire, merong eternal death. So, merong two kinds of eternality. Ibig sabihin, merong walang hanggang buhay, katumbas noon, merong walang hanggang kamatayan. Merong resurrection, magre-resurrect, ibig sabihin, mabuhay mag-uli. Yung taong mabuti, naglilingkod sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, at yung hindi, at namumuhay sa kasalanan. So, buuin po natin. Merong two kinds of destinations, bliss or torment. Merong two kinds of eternality, life, eternal life, and eternal death. Tapos, merong two resurrected bodies. Someday, pagdating ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon ng resurrection. Resurrection ng mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Kagaya po ng sinasabi rito sa Gawa 24:15. Sabi ng Apostol Pablo, tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao. Lahat ng tao, hindi lang mabuti, kundi pati masama. Sabi rito, bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Ibig sabihin, yung taong hindi matuwid, hindi nanampalataya sa Panginoong Jesucristo at namuhay ng masama, naging masama siya rito sa mundo, hindi siya hihinto sa pag-iral o sa pag-exist. That person will continue to live. Yung espiritu niya, someday, magkakaroon uli ng muling pagkabuhay, magkakaroon ng resurrection, magkakaroon ng panibagong katawan. At yung panibagong katawan na yon, I believe, yun yung mabubuhay or mag-e-exist forever and ever. For eternity. So, merong two destinations, two kinds of eternality, and two resurrected bodies. Bakit pabubuhayin ng Diyos ang masasama kung totoo yung conditional immortality? Bakit pabubuhayin ng Diyos ang isang taong masama kung hindi rin daranas ng kaparusahan ng eternal fire? Etong topic po na ito ay mahaba, marami, malalim. Marami pong interpretations patungkol dito. At karamitan po na pagkakaalam natin sa usaping impyerno ay actually maraming mali. Kasi po maraming layers and layers throughout history na idinagdag natin sa katuruan patungkol sa impyerno. And until now, inaaral ko pa rin po itong topic na ito. Now, sa akin lang po ang pinaka-clear, yung eternal fire, it was prepared for the devil and his angels. Ito po ang sabi ng Panginoong Jesucristo. Yung walang hanggang apoy, doon kayo sa apoy na di namamatay,
na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Para kay Satanas yun, tsaka sa mga kampon niya. Pero may mga taong makakasama doon. Yun yung mga taong na-reject ang ating Panginoong Jesucristo, hindi namuhay ng may kabanalan, hindi sumunod sa Diyos. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Saan clear to na merong place of torment for the devil and his angels at may mga taong makakasama doon. Now, paano natin ito apply sa ating mga buhay? Number 1, prepare for the worst. Alam niyo po sa interpretation ng Bible, marami po yan. Interpretation, yung interpretation, i-re-interpret pa. Yung interpretation, tuloy-tuloy po yan eh. Now, I want you to prepare for the worst. Ito po ay practical lang, no? Practical lang na application. Sa mga nagsasabing hindi totoo yung impyerno, what if hell is real? What if totoo ang impyerno? What if walang hanggan talaga siya? Ayoko naman na manakot ng tao, kaya hindi ako nagpipreach ng impyerno pag usapang gospel. Kasi ayokong yung isang tao tumanggap sa Panginoon kasi natakot sa impyerno. Gusto ko makilala niya ang Panginoong Jesucristo, ang kagandahan ng pagliligtas na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tatanggapin niya ang Panginoong Jesucristo, magsusuko siya ng buhay sa Panginoon. Number 2 application, pray for the lost. I'm sure meron talagang kaparusahan para sa mga hindi mananampalataya. And I'm sure marami tayong mga kakilala, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga tao sa paligid natin na kasama sila doon sa lost people, lost sheep, mga taong naliligaw, and they need the Lord Jesus Christ. The best way to start reaching out to them is to pray for them. Ibabad natin sila sa panalangin. Isa-isahin natin sila, araw-gabi. Kung totoo talagang yung impyerno na yan, at walang hanggang paghirap yan, hindi ba nararapat lamang na ipanalangin natin sila sa tiyak na kapahamakan? Na wag silang mapunta sa tiyak na kapahamakan? So, maglista po tayo. Ilista natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga kapamilya. And let's start praying for them. Pray for the lost. And number 3 po, preach at all cost. Maganda na ipinapanalangin natin yung mga lost people. Pero at the same time, inaabot rin natin sila ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit gawin po natin itong priority, no? Kahit anong mangyari, reach out to them. Use social media. Use your phone. Kahit email gamitin mo. Call them. Ang dami na nating means of communication. Gamitin natin lahat ng yon para sila makarinig ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Preach at all cost. What if hell is real? Baliktarin natin yung tanong na, paano kung hindi totoo yung impyerno? Paano kung totoo? Paano kung yung description sa Bible, literal natin dapat i-interpret? Paano kung yung eternal fire dito na tinutukoy para kay Satanas at sa kanyang mga anghel ay walang hanggan at may mga taong madadamay dito? Let's preach at all cost. Ipangaral natin sa kanila ang pinaka-importanting mensahe, ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, ang mensahe ng pagliligtas, yung good news that people can return to God through Jesus Christ. Prepare for the worst, pray for the lost, and preach at all cost. Now, para po sa ating discussion, if you knew that today was your last day on earth, kung alam mo lang, no? Hindi natin alam eh. Pero let's say, ito yung huling araw mo. Alam mo, ito na yung huling araw mo dito sa mundo. How would you live differently? Paano ka mabubuhay ng, hindi kagaya ng pamumuhay mo in the past? What would you say to those who do not yet know Christ? Anong sasabihin mo sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa discussion groups po natin. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for the promise of eternal life for those who believe in you. I know that a day of resurrection is coming for both the righteous and the wicked. Help me to live with eternity in mind. Strengthen my heart to prepare for hardships, knowing that my hope is in you.
Give me compassion to pray for those who are lost and the boldness to share the gospel, no matter the cost. Use my life for your glory, and may I be faithful until the end. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin ito, si Sister Friend Jane. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. I hope meron po kayong natutunan. Ma-appreciate ko po kung i-share nyo po sa comment section yung mga natutunan po ninyo. At wag po natin kalimutan na ibahagi itong devotion natin na ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.